Kung matagal-tagal ka na dito sa mundo ng crypto, siguradong narinig mo na ang pangalan ni VeChain o mas kilala bilang si VET. Ngayon, isa siya sa mga altcoins na muling nabibigyan ng pansin dahil sa kanyang biglaang pagtaas ng presyo nitong mga nakaraang araw. Habang si Bitcoin ay bumuo ng bagong all-time high na umabot po sa mahigit $122,000. Sumunod naman agad itong si VET sa galaw at umakyat ng halos 21% sa loob lamang ng isang linggo. Pero teka, normal lang ba ito? Posible bang maabot ni VeChain ang kanyang dating presyo sa 0.05 or 5 cents? O isa lang itong panandaliang hype na mawawala na rin kapag bumaba si Bitcoin? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayon po sa datos mula sa CoinGecko, si VET ay umakyat ng 5.1% sa kanyang daily chart, 21.7% naman sa weekly at 19.6% sa loob ng 2 linggo at 13.6% sa buong buwan. Malinaw po na meron siyang positive momentum. At kung titignan po natin ang galaw ng market, makikita natin na may connection ito sa pagtaas ni Bitcoin na kasalukuyang nasa all-time high. Ibig sabihin, ang bullish sentiment sa buong crypto market ay isa sa mga nagtutulak sa presyo ni VET pataas. Kung si Bitcoin po ang hari ng crypto, ang bawat galaw po niya ay sinusundan ng kanyang mga tagasunod. At isa na po rito si VeChain. Ano po ba ang nangyari kay VeChain noong January 2025? Nito pong nakalipas na January 2025 ay tumama rin si Bitcoin sa kanyang bagong peak. Kasabay nun, si VET ay sandaling lumagpas sa presyong 0.05. Pero pagkatapos ng mga linggong iyon, nagsimulang bumaba ang presyo ni VeChain at maging ang maraming mga altcoins. Tulad ng sinasabi ng ilan, when Bitcoin sneezes, altcoins catch a cold. Kaya ngayon muling nangyayari ang parehong pattern. Tumataas po ulit si Bitcoin at kasabay nito ay umaakyat na rin si VET. Kaya ang tanong ngayon ay magpapatuloy ba ito o mauulit ang pagbagsak? Kaya bang abutin ni VeChain ang 0.05 or 5 cents ngayong July 2025? Ayon po sa prediction ng mga analyst mula sa CoinCodex, maaaring umabot si VET sa presyong 0.033 bago po sumapit ang buwan ng September. Ayon po sa kanila, magiging matatag muna ito sa presyong 0.03 or 3 cents at hindi pa raw inaasahan na maabot ang 0.05 or 5 cents anytime soon. Pero hindi pa rin natin maaring isara ang pinto sa posibilidad. Dahil habang bullish po ang market, maraming retail investors. Ibig sabihin, tayo, mga maliliit na traders, ang muling bumabalik. At kapag dumami po ang demand, natural po natataas ang presyo. Isa pa, may mga naunang analyst na naniniwalang kayang-kaya ni VeChain bumalik sa presyong 0.05 or 5 cents, lalo na kung hindi muna babagsak itong si Bitcoin. Paano naman po makakaapekto ang galaw ng US Federal Reserve? Isa pang mahalagang factor ay ang monetary policy ng US Federal Reserve. Sa ngayon, pinili muna nilang huwag galawin ang interest rates. Pero si Pangulong Trump ay patuloy ang panawagan na ibaba ang interest rates para mahikayat ang mga tao na maglabas ng pera at mag-invest sa mga assets tulad po ng stocks at crypto. Kapag nangyari ito, pwedeng magkaroon po ng liquidity pump o pagtaas ng perang umiikot sa market. Natural, makikinabang dito si VeChain at iba pang altcoins. Kaya kahit pa hindi umabot sa 0.05 agad or 5 cents, may posibilidad po na lumampas pa siya sa inaasahan ng CoinCodex. Ano naman po ang ginagawa ni VeChain bilang isang project? Para po sa mga hindi pa gaanong pamilyar, si VeChain ay isang blockchain na nakatutok sa supply chain management.
Ang layunin po niya ay gawing mas transparent at mas secure ang galaw ng product mula sa pinanggalingan hanggang sa kamay ng mga buyers. Sila ay ginagamit na ng ilang malalaking kumpanya sa real-world industries, gaya ng wine trucking, car production at saka logistics. Kaya hindi lang siya basta hype coin, may gamit po siya sa tunay na mundo. Kapag lumakas po ang demand sa technology dito sa technology ni VeChain, natural lamang po na aangat din ang presyo ni VET. Ano naman po ang posibleng mangyari sa September hanggang October 2025? Ayon sa pattern mula sa nakaraan, si Bitcoin ay kadalasang bumabagsak 16 months matapos ang halving event. At kung susundin natin ang timeline, posibleng mangyari po ito sa buwan ng September or October ng taong ito. Kung mangyari ito, malaking posibilidad po na madamay si VET at bumaba rin ang kanyang presyo. Kaya kung isa ka pong trader, mag-ingat po sa FOMO. Maganda po ang hype ngayon, pero mahalagang bantayan ang galaw ng market at huwag pong pumasok ng walang plano. Para po sa atin dito sa Pilipinas, ang galaw ni VeChain ay isang magandang opportunity, pero may kasamang risk. Kung ikaw ay isang trader, may tsansang makakuha ng short-term gains habang bullish po ang market. Pero kung ikaw ay long-term investor, magandang pag-isipan kung may tiwala ka sa technology ni VeChain. Hindi lang presyo ang basihan ng investment. Dapat pati ang real-world value ng project. Lagi po nating tandaan, ang kita ay hindi laging dahil sa hype kundi sa matalinong diskarte. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito sa galaw ni VET ngayon ay sa aking opinyon, si VeChain ay isa po sa mga undervalued na project na may solid use case. Ang biglang rally po niya ay senyales na maraming nagbabantay sa kanya, lalo na kapag bullish ang market. Pero hindi natin dapat kalimutan na ang crypto ay sobrang volatile. Pwede po itong tumaas ng 20% sa isang linggo at bumagsak din ng 30% sa isang araw. Kaya kung papasok ka kay VET ngayon, gawin mo ito base sa analysis at hindi lang dahil sa ingay ng social media. Gumamit po ng stop loss kung ikaw po ay isang trader at mag-set ng targets. At huwag pong kalimutang mag-research. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.